Tahimik ang paligid habang nakatayo si Amira sa harap na napakalaking gate ng pamilya Suarez. Hawak niya isang lumang bag na naglalaman ng kakaunting damit. Ito ang unang araw niya bilang kasambahay sa mansyon. Walang kasiguruhan ang hinaharap niya rito, ngunit kailangan niya magtrabaho para sa pamilya sa probinsya. Lumapit siya sa maliit na pinto sa tabi ng malaking gate at pinindot ang bell. Ilang segundong lumipas bago lumabas si isang matandang babae na nakasuot ng simpleng uniform ng kasambahay. Siya si Manang Fe, ang tiyahin ng kaibigan ng ina ni Amira na nagrekomenda sa kanya sa trabahong to. Amira, ikaw na ba yan? Tanong ni Manang Fe habang binubuksan ang gate. Opo, Manang Fe, magandang umaga po, sagot niya habang umingiti ng bahagya. Halika na sa loob at na makapagpahinga ka muna sandali bago kita ipakilala sa donya. Kanina pa naghihintay ang madam sa sala. Pagpasok nila sa loob ng bahay, lalo siyang namangha. Ang sahig gawa sa makinang na marmol at ang mga mueble sa latang napakamahal. Ngunit sa kabila ng karangyang yon, pakiramdam niya napakatahimik at napakalungkot ng lugar. Dinala siya ni Manang Fe sa isang malawak na silid kung saan nakupong isang maedad na babae na may matikas na tindig at seryosong mukha. Siya si Doña Victoria Suarez. Nakasuot ito ng mamahaling damit at simpleng alahas habang nagbabasa ng dyaryo. Madam, ito na po si Amira, ang bagong tutulong sa akin dito sa bahay. Pakilala ni Manang Fe. Binaba ni Doña Victoria ang dyaryo at tiningnan siya ng mabuti. Malamig ang tingin nito na para bang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. 22 taon ka lamang, tama ba? Opo, madam. Mabilis sa sagot niya habang nakayoko ng kaunti bilang paggalang. Siguraduhin mong malinis lahat at walang magiging reklamo. Makakaasa po kayo, madam? Sige na, dalhin mo na ang mga gamit mo sa kwarto ng mga kasambahay at mag-umpisa ka na sa kitchen. Nakahinga siya ng maayos nang makalabas sila ng silid na iyon. Sinundan niya si Manang Fe patungo sa likod ng mansyon kung saan naroon ang maliit na silid para sa kanila. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, hindi niya maiwasang magtanong. Manang Fe, ilan po ba nakatira dito sa mansyon? Dalawa lang sila, Amira, si Doña Victoria at ang anak nito, si Sir Sandro. Biyuda na ang madam at ang binata na lamang ang mamamahala sa lahat ng negosyo nila sa construction at real estate. Matanda na po ba si Sir Sandro? Tanong muli niya. Inakala niya kasi na ang may-ari na napakalaking negosyo ay isang lalaking nasa gitna ng mga edad 30 at 40 po. Natawa ng kaunti si Manang Fe. Naku, hindi. Magugulat ka rin kapag nakita mo siya. Kaedad mo lang yon. Pero sobrang sipag at matalino kaya't hawak niya ng buong kumpanya ngayon. Medyo nagulat si Amira sa narinig. Hindi niya akalaing ang mismong ama niyang lalaki at ang gaganap na pinuno ng mansyon ay kaedad lamang pala niya. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na siya sa pagtulong sa kusina. Binalikan siya ni Manang Fe upang iabot ang isang tray na may nakapatong na tasa ng kape at ilang piraso ng biscuits. Amira, dalhin mo muna to sa study room sa ikalawang palapag. Naroon si Sir Sandro ngayon at may ginagawang mga dokumento. Sige po, Manang. Kinuha niya ang tray at dahan-dahang umakyat sa hagdan. May kalakihan ng mansyon kaya't medyo maingat bawat hakbang niya upang di matapon ng kape. Nang makarating sa tapat ng pintuan ng study room, kaagad siyang kumatok. Tuloy, boses ng isang lalaki mula sa loob. Pagpasok niya, nakita niyang isang lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa habang nakatitig sa mga blueprints na nakalatag. Inangat ng binata ang kanyang mukha upang tingnan kung sinong pumasok. Dito, formal na nagtagpo ang mga mata nila. Si Sando Suarez, may matangkad itong pangangatawan at may malalim na tingin. Nagulat si Amira dahil hindi lang to kaedad niya, kung hindi, may taglay rin tong kakaibang kaanyuan na agad nakakakuha ng kanyang atensyon. Good morning po, Sir Sandro. Ito po ang kape ninyo? Mahinahong sabi niya habang ibinababa ang tray sa gilid ng mesa. Tinitigan siya ni Sandro ng ilang segundo bago tumango. Salamat. Ikaw bang bagong makakasama ni Manang Fe? Opo, sir. Ako po si Amira. Mabuti kung ganon. Salamat sa kape, Amira. Pwede ka nang bumalik sa ibaba? Sige po, sir. Mabilis siyang tumalikod para umalis. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig pa niya ang mahinang boses ng binata. Amira, lumingon siyang muli. Ano po yon, sir? Wala naman. Ayusin mo ang trabaho mo rito. Opo, sir. Habang pabalik sa kusina, nakaramdam siya ng kaunting kabog sa puso. Hindi niya mawari kung bakit, ngunit ramdam niya magiging iba ang pananatili niya sa mansong ito.
Lumipas pa ang mga araw mula nang magsimula si Amira sa mansyon ng mga Suarez. Araw-araw naging maayos naman ang kanyang trabaho. Sanay siya sa gawaing bahay kaya't hindi naging mahirap para sa kanya ang maglinis, mag-ayos ng mga kwarto at tumulong sa pagluluto. Ngunit may isang bagay na unti-unting nagbabago, ang pakikitungo sa kanya ng batang amo na si Sandro. Sa kabila ng pagiging abala ng binata sa kumpanya, napapansin niyang mas madalas tong umuwi ng maaga at sa bahay na nagpapatuloy sa pagtatrabaho. At suiting naroroon si Sandro sa kanyang study room, palaging si Amira ang hinihinga nito ng tubig, kape o merienda kahit na naroon naman si Manang Fe. Isang hapon, habang naglilinis si Amira ng mga estante ng libro sa library ng mansyon, pumasok si Sandro. May hawak tong ilang folder at normal pa ring nakadamit mula sa opisina. Amira, tawag nito habang inilalapag ang mga folder sa gitnang mesa. Sir Sandro, pasensya na po, matatapos na po ako rito. Nagmamadaling sabi niya at akmang aalis na. Hindi, huwag ka munang umalis. Magpalipas ka muna ng oras dito, nakakapagod din ang laging naglilinis. Nakatiping sabi ni Sandro. Umupo ito sa sofa, tinanggal ang necktie. Naku sir, baka po makita ko ni Doña Victoria mapapagalitan pa po ako na nagpapahinga sa oras ng trabaho. Wala si Mommy. Pumunta siya sa opisina ng foundation niya at gabi na uuwi, sagot ni Sandro. Tumingin to sa kanya ng direkta. Maupo ka muna, Amira. Gusto lang kitang makausap. Pilit na lang siyang tumango at dahan-dahang umupo sa kabilang dulo ng sofa. Ilang taon ka na ulit? Tanong ni Sandro. 22 po, sir. Pareho pala tayo. Huwag ka nang mag-sir kapag tayo lang dalawang nag-uusap. Sandro na lang, wika ng binata habang nakatitig sa kanya. Kaagad siyang umiling. Hindi po pwede yon. Amo ko po kayo at kasambahay niyo lang po ako. Baka po kung ano pang sabihin ng iba. Bahagyang napatawa si Sandro sa reaksyon ng dalaga. Masyado kang formal, Amira. Simple lang ako kapag wala sa opisina. Tagasan ka nga pala? Sa probinsya po sa Isabela. Pumunta lang po ako rito sa Maynila para makatulong sa mga kapatid kong nag-aaral pa. Tumango-tango si Sandro. Mahirap magtrabaho na malayo sa pamilya. Pero hanga ko sa pagiging responsable mo. Salamat po, Sir Sandro, naiilang na sabi niya. Kumawala ang munting ngiti sa labi ni Sandro nang marinig ang pangalan niya mula sa dalaga. Tinitigan niya ang mukha ni Amira, ang simpleng ganda nito, ang walang halong arte na kilos at ang matatag na pananalita. Sa mga nakalipas na linggo, hindi lang pala paghanga ang nararamdaman niya para sa dalaga, nagustuhan niya na to ng tuluyan. Samantala, sa labas ng pintuan ng library nakatayo si Doña Victoria. Kakauwi lang nito at naririnig ang usapan ng dalawa mula sa kaunting bukas ng pinto. Nakita ng matanda ang paraan ng pagtingin ng kanyang anak kay Amira. Nakita rin ito ang di karaniwang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Isang ngiti na matagal niya nang hindi nakikita mula nang pumanaw ang ama nito at pumasok sa mabigat na mundo ng negosyo. Subalit sa halip matuwa, napatingin ng masama si Doña Victoria. Para sa kanya isang malaking kabawasan sa dignidad ng pamilya Suarez kung ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya ay mai-inlove lamang sa isang kasambahay. Lumingon si Doña Victoria, mabilis na naglakad patungo sa kanyang kwarto habang may kumukulong galit sa kanyang puso. May kailangan siyang gawin bago pa lumala ang sitwasyon at masirang reputasyon ng kanyang anak. Naging mas mabilis sa mga araw sa mansyon sa kabila ng pagsusumikap ni Amira na panatilihin ng distansya sa pagitan ni Sandro, mas lalo naging maalalahanin ng binata. Nagdadala to ng pagkain mula sa labas para sa kanya. Nagtatanong kung kamusta ang araw niya at madalas dumadaan sa kusina kapag gabi para lang makipagkwentuhan. Hindi siya manhid. Nararamdaman niyang may pagtingin sa kanya si Sandro at sa totoo lang, hindi niya rin maiwasang magkaroon ng damdamin para sa amo. Mabait ito, magalang sa kanya at di kailanman nagpapaalala na mas mataas ito sa kanya. Ngunit alam niya ang kanyang lugar, kasambahay lamang siya at si Sandro ay may-ari ng mansyon. Isang umaga habang nagtatrabaho siya sa kusina, tinawag siya ni Doña Victoria. Amira, pumasok ka sa silid ko? Malamig na utos ng madam. Sumunod siya sa kwarto nito. Nakaupo si Doña Victoria sa harap ng kanyang vanity mirror habang nagsusuot ng alahas. May kalawang anibersaryo ng pagpanaw ang aking asawa ngayong gabi. Gusto kong magkaroon ng simpleng hapunan dito sa bahay. Kami lang dalawa ni Sandro ang kakain. Gusto ko, ihanda mo ang pinakamasarap na putahe at ikaw mismong maghahain sa study room ni Sandro dahil doon niya gustong kumain ngayong gabi.
Opo, madam. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko, sagot niya rito. Mabuti at isa pa, lalabas muna ako ngayong hapon para asikasuhin ng mga bulaklak sa sementeryo. Iiwanan ko sa iyo ang responsibilidad na siguraduhing maiinom ni Sandro ang herbal tea na inihanda ko para sa kanya bago siya magpahinga ngayong gabi. Medyo masama ang pakiramdam niya nitong mga nakarang araw dahil sa pagod sa trabaho. Opa, madam, ako po ang magbibigay sa kanya. Pagkaalis ng matanda, nagsimula na siya sa paghahanda ng pagkain. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Sandro batay sa turo ni Manang Fe. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng mga simpleng utos na ito ni Doña Victoria ay may napakasamang balak. Araw-araw na nakikita ng matanda ang paglalapit ng dalawa. Alam nito na kapag nagpatuloy ito, baka tuluyan na ngang makuha ni Amira ang puso ng kanyang anak. Ngunit ayaw ng matandang magkaroon ng relasyon ang dalawa na may basbas ng kasal. Gumawa si Doña Victoria ng isang plano. Nais niyang sirain ang moralidad ng dalawa sa isang gabi. Isang kaganapan na magdudulot ng labis na kahihiyan kay Amira upang kusa itong lumayas at hindi na muling magpakita pa. Sa paniniwala ng matanda, kapag nangyari ang di dapat mangyari, iiwan ng dalaga ang bahay dahil sa takot at hiya. At si Sandro naman ay magiging abala kaya't makakalimutan din ito ang babae. Bago umalis si Doña Victoria, dumaan to sa kusina. Naglagay ng isang uri ng gamot sa herbal tea at sa inuming nakalaan para sa dalawa. Isang uri to ng pampalakas ng damdamin, pampawala ng kontrol sa sarili. Nang mag-alas 8 na ng gabi, tahimik na ang buong mansyon. Nakauwi ng ibang tauhan at si Manang Fe naman maagang natulog dahil sa sakit ng katawan. Kinuha ni Amira ang tray ng pagkain at ang 2 tasa ng mainit na inumin patungo sa study room. Sandro, dinala ko na ang hapunan mo. Pumasok ka, Amira. Rinig niyang sagot mula sa loob. Pagpasok niya, nakita niyang nakasandal si Sandro sa upuan. Nakahawak siya sa kanyang noo at talatang masama ang pakiramdam. Namumula ang mukha nito at pawisan kahit malamig ang aircon sa silid. Sandro, okay ka lang ba? Ang sabi ng mommy mo, mainit daw ang pakiramdam mo, kaya pinagtitimpla ka niya ng tea. Tumingin ang binata sa kanya. May kakaibang alab sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita kailanman. Amira, pakiramdam ko napakainit. Dahil sa pag-aalala, lumapit siya at hinawakan ng noo ng binata upang tingnan kung may lagnat ito. Ngunit nang maglapat ang kamay niya sa balat ni Sandro, biglang hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Kasabay nito, uminom na pala si Sandro ng inumin na inihanda ng kanyang ina bago pa pumasok si Amira. At si Amira naman nakainom din ng kaunting juice mula sa tray na inihanda rin ni Doña Victoria. Mabilis tumalab ang epekto ng gamot sa kanilang dalawa. Ang simpleng pag-aalala, mabilis na napalitan ng isang emosyon na hindi nila maipaliwanag. Nawala ang takot, nawala ang alinlangan. At napalitan to ng matinding pagnanasa na ibinungan ng masamang plano ng ina ng binata. Sa gabing yon, sa loob ng tahimik na mansyon, nangyari isang bagay na magpapabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Nagising si Amira nang magsimula ng sumikat ang araw sa kalangitan. Ang maagang liwanag ay dahan-dahang pumasok sa mga bintana ng study room. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang matinding sakit ng ulo at ang bigat ng kanyang pakiramdam. Lumingon siya sa kanyang tabi at nakita si Sandro na mahimbing pang natutulog. Nakapagitan sa kanila ang isang kumot. Bigla nagbalik sa isip niya lahat ng nangyari sa nakalipas na gabi. Ang mga hawak, ang mga salita at ang mga kaganapan na hindi niya kailanman iniisip na mangyayari sa buhay niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang umiiyak. Anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Naisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya, ang kanyang dangal bilang isang babae. Naisip niya kung ano ang mangyayari kapag nalaman to ni Doña Victoria at ng iba pang mga kasambahay. Paano pa siya makakatitig kay Sandro ng diretsyo? Paano siya magtatrabaho sa bahay na to? Sa kabila ng katotohanang may nararamdaman siya para sa binata, mas nangingibabaw ang hiya at ang paniniwalang ginamit lang siya o nagkamali lang ang lahat dahil sa pagkakataon. Mabilis ngunit tahimik na tumayo si Amira. Nilimot niya ang kanyang mga damit habang pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay para hindi magising si Sandro.
Tumingin siyang muli sa bintana na payapang natutulog ang binata. Gusto niyang hawakan ng mukha nito sa huling pagkakataon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Lumabas siya ng study room at nagtatakbo patungo sa kanyang kwarto sa likod ng mansyon. Doon, mabilis niyang inimpake ang kanyang kakaunting gamit sa kanyang lumang bag. Wala siyang iniwang anumang sulat o bakas. Di na rin siya nag-abala pang kumuha ng kanyang huling sweldo. Ang tanging nasa isip lamang niya ng mga sandaling iyon ay makalayo sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Nang makalabas sa malaking gate ng mansyon, nagtatakbo siya patungo sa main road habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nang makarating sa terminal ng bus, agad siyang sumakay dito. Umupo siya sa pinakadulong bahagi ng bus, nakatingin sa bintana habang unti-unting lumalayo sa lungsod. Samantala, sa mansyon, nagising si Sandro mag-aalas 8 ng umaga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang matinding sakit ng ulo. Ngunit nang makitang wala sa tabi niya si Amira at gulo-gulo ang paligid ng study room, agad na nagbalik sa kanyang alaala ang lahat. Napaupo si Sandro sa gilid ng sofa. Hindi siya galit o nagsisisi sa nangyari dahil matagal niya nang mahal si Amira. Ngunit nag-aalala siya para sa dalaga. Amira? Tawag niya habang mabilis na sinusuot ang kanyang polo at pantalon. Lumabas siya ng study room at mabilis bumaba sa hagdan. Nakita niya si Manang Fe sa kusina na naghahanda ng almusal. Manang Fe, nasan si Amira? Nagtaka si Manang Fe sa itsura ng binata. Sir Sandro? Hindi ko po alam. Pagkagising ko po kaninang alas 6, wala na mga gamit niya sa kwarto natin. Nakabukas din po ang pinto sa likod. Nanlamig ang buong katawan ni Sandro. Ano? Wala na ang mga gamit niya? Maya-maya, pumasok sa kusina si Doña Victoria ng may malaking ngiti. Sandro, anong kaguluhan ito? Tumingin siya sa kanyang ina. Mommy, umalis si Amira, nawawala siya. Bahagyang nagtaas ng kilay si Doña Victoria. Kung umalis siya, ibig sabihin ayaw niya nang magtrabaho dito. Huwag mo nang habulin ng isang simpleng kasambahay, Sandro. Marami pang pupwedeng kapalit niya. Hindi siya simpleng kasambahay lamang para sa akin, Mommy. Napatigil si Manang Fe at Doña Victoria sa gulat. Mabilis na tumakbo si Sandro palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang sasakyan. Sinimulan niyang hanapin si Amira sa mga kalapit na kalsada at sa pinakamalapit na paradahan ng bus. Ngunit napakalawak ng lungsod. Walang anumang bakas kung saan pumunta ang dalaga. Lumipas ang mga buwan. Sa isang simpleng nayon sa Isabela, malayo sa karangyaan at kaguluhan ng Maynila, tahimik na namumuhay si Amira, kasama ng kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid. Ang kanilang bahay gawa sa kahoy at kawayan, napapalibutan ng mga tanim na gulay at malalaking puno ng prutas. Simula nang umalis siya sa mansyon ng mga Suarez, naramdaman niya ang mga hindi karaniwang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo, masuka sa umaga at laging napapagod. Nang ipasuri siya ng kanyang ina sa pampublikong klinika sa bayan, napatunayan ang hindi niya inaasahan. Buntis siya at hindi lamang yon. Nang isagawa ang ultrasound sa ika-4 na buwan ng kanyang pagbubuntis, napanganga ang doktor sa nakita sa screen. Amira, hindi lang isa at hindi rin dalawa ang sanggol sa tiyan mo, nakangiting sabi ng doktora. Triplets ang dinadala mo. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Ang isang gabi ng pagkakamali ay nagbunga ng 3 bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng takot at pag-aalala, kung paano bubuhay ng 3 sanggol, naging matatag siya. Ang kanyang ina ay naging malaking suporta sa kanya. Walang sumbat o galit siyang natanggap mula sa pamilya kung hindi pagmamahal at pag-unawa. Nagtatrabaho siya ngayon sa pamamagitan at ng paggawa ng mga kakanin at pagtitinda ng mga gulay mula sa kanilang bakuran habang kayang-kaya pa ng kanyang katawan. Hanggang sa sumapit ang ika-9 na buwan. Isinilang niya ang 3 malulusog na sanggol, 2 lalaki at 1 babae. Pinangalanan niya silang Samuel, Ethan at Maya. Ang 3 bata ang naging sentro ng buhay niya. Sa tuwing tinititigan niya ang mukha ng kanyang mga anak, hindi niya maiwasan na makita si Sandro sa kanila. Kuha ng 2 lalaki ang matitinding mata at ilong ng binata, habang ang batang babae na may ngiti tulad ng katulad ng sa kanyang ama. Mga anak,
Kahit wala ang daddy ninyo, gagawin ko ang lahat para mapalaki kayo ng maayos. Bulong niya habang pinapainom ng gatas ang isa sa mga sanggol sa kanilang maliit na balkonahe. Samantala sa Maynila, 5 taon ang lumipas ngunit hindi pa rin nakakalimutan ni Sandro si Amira. Sa loob ng 5 taong yon, naging mas matagumpay ang kumpanya ni Sandro. Naging isa siya sa mga pinakarespetadong batang negosyante sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, nanatiling tahimik ang kanyang personal na buhay. Di siya nag-asawa o nakipagrelasyon sa ibang babae. Walang sino man ang pumalit kay Amira sa kanyang puso. Nalaman din ni Sandro ang ginawa ng kanyang ina sa gabing yon, na pinalagyan ito ng gamot ang inumin nila upang magdulot ng hiya kay Amira at mapalayas ito. Ang katotohanan yon ang nagdulot ng malalim na lamat sa relasyon nilang mag-ina. Kaya nagpa siya si Sandro na lumipat ng sariling bahay at mabuhay ng hiwalay sa kanyang ina. Araw-araw hindi siya tumitigil sa paghahanap. Kumuha siya ng mga private investigator at nagtanong-tanong sa iba't ibang probinsya, ngunit mahirap mahanap ang isang taong intentionally nagtatago at nagpalit ng simpleng pamumuhay. Isang umaga, habang nakaupo si Sandro sa kanyang opisina, ay lalawigan sa Isabela kung saan may bago silang land development project, pumasok ang kaibigan niya na si Mark. Sandro, tawag nito, habang may hawak na isang brown envelope. Tumingin si Sandro mula sa kanyang laptop. Ano yon, Mark? Yung pinapahanap mong pamilya sa kalapit na bayan dito sa Isabela? May nakakita ng babaeng tumutugma sa deskripsyon ni Amira. May ibinigay sa aking litrato mula sa isang lokal na palengke. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang sobre. Nang buksan niya ito at makita ang larawan, nabigla siya sa nakita. Si Amira, mas payat to ng kaunti, nakatali ang buhok at nakasoto ng simpleng damit habang may hawak na basket ng mga gulay. Ngunit ang mas nakatawag ng kanyang pansin ay ang 3 maliliit na bata na nakahawak sa laylayan ng damit ng dalaga. 2 batang lalaki at 1 batang babae na humigit kumulang 4 o 5 taong gulang na. At ang 2 batang lalaki may mga mukhang kahawig na kahawig ng sarili niyang mukha nung bata pa siya. Nanginginig ang kamay niya habang nakatitig sa larawan. Amira, nahanap din kita? Sang eksaktong kuha to, Mark? Tanong niya rito. Sa pampublikong palengke sa San Isidro, sir. Ayon sa tauhan natin doon, madalas magtinda ng gulay at kakaninang babaeng yan tuwing umaga. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at mabilis lumabas ng opisina. Kahit pa may hinihintay siyang importanteng meeting para sa proyekto, wala na tong halaga kumpara sa babaeng matagal niya nang hinahanap. Habang binabagtas ang makitid na kalsada patungo sa palengke sa San Isidro, paulit-ulit tumatakbo sa isip niya ang mga tanong. Bakit lumaya si Amira noon? Bakit hindi man lamang to nag-iwan ng kahit anong mensahe? At ang pinakamahalaga, mga anak ba niya ang 3 batang yon? Pagdating sa palengke, agad niyang pinarada sa gilid ang sasakyan at bumaba. Mainit ang sikat ng araw at abala ang buong paligid sa mga mamimili at nagtitinda. Amoy ito yung isda, sariwang gulay at usok ng mga sasakyan ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang mga mata niya ay nakatutok sa paghahanap sa pamilyar na mukha. Sa kabilang dulo ng palengke, abala si Amira sa pag-aayos ng kanyang mga panindang pagkain. Katabi niya ang kanyang mga anak, tahimik na kumakain ng suman habang nakaupo sa maliit na bangko. Mga bata, huwag kayong lalayo ha, maraming tao dito. Paalala niya habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang maliit na tuwalya. Opo, Nay, sabay-sabay na sagot ng 3. Ilang sandali pa naramdaman niya ang biglaang pananahimik ng hangin sa kanyang paligid. O baka gawa lamang to ng pagkabog ng kanyang sariling puso nang marinig ang isang pamilyar na hakbang na papalapit sa kanyang pwesto. Isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na polo, ngunit halatang hindi nababagay sa madaming sahig ng palengke ang tumigil sa tapat ng kanyang mesa. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa lalaki. Sandro. Ang mga mata nitong dati malamig, ngayon puno ng luha at hindi mapigilang emosyon habang nakatitig sa kanya. Napasinghap siya at napaatras ng kaunti. Amira, basag ni Sandro sa katahimikan. Hindi na siya makapagsalita.
Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, ngunit parang nakapako ang mga paa niya sa lupa. Ang lalaki na pinakalayuan niya at pinakamamahal sa parehong oras ay nasa harapan na niya ngayon. Bumaba ang tingin ni Sandro mula sa mukha ni Amira patungo sa tatlong batang nakatingin din sa kanya ng may pagtataka. Tahimik na tumayo sina Samuel, Ethan at Maya at lumapit sa likod ng damit ng kanilang ina. Nagtatago sa estrangherong lalaki na umiiyak habang nakatingin sa kanila. Dahan-dahan lumuhod si Sandro sa harapan ng mga bata. Pinagmamasdan niya ang mga mukha nito, ang mga matang kasing itim ng sa kanya. Ang hugis ng ilong at ang mga labi, alam na alam niya sa kanyang puso. Walang duda. Sila ba? Mga anak ko ba sila, Amira? Pumintig na mabilis ang puso niya sa tanong ni Sandro. Nakatingin sa kanila ang ilang katabing nagtitinda at mga namimili sa palengke dahil sa kakaibang eksena ng isang mayamang lalaki na nakaluhod sa harap ng simpleng tendera ng kakanin. Nilapitan ni Amira ang mga anak at iniharang kanyang katawan sa harap ng tatlo. Humawak si Maya sa laylay ng kanyang duster habang sina Samuel naman at Ethan ay seryosong nakatitig sa lalaking nakaluhod. Sandro, pakiusap, umalis ka na rito? Nanginginig na pakiusap nito. Tumayo si Sandro ngunit hindi siya gumalaw mula sa kanyang pwesto. Tinitigan niyang mabuti si Amira. Takpan man ng takot ang mukha ng dalaga, nakita pa rin niya ang parehong babae na minahal niya noon. Hindi ako aalis, Amira. 5 taon kitang hinanap. Hahawakan sana niya ang kamay ng dalaga, ngunit agad tong umatras. Sila bang dahilan kung bakit ka biglang nawala? Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit mo kinayang sarilinin lahat ng to? Dahil wala namang dahilan para sabihin ko pa sa'yo, sagot ni Amira habang pinupunasan ang kanyang luha. Amo kita at kasambahay mo lang ako. Ang nangyari sa atin sa mansyon isang malaking pagkakamali. Isang bagay na hindi na dapat inulit o inalala pa. Hindi yun pagkakamali para sa akin, Amira. Medyo napataas ang boses ni Sandro pero agad ding nagbaba ng tono nang makita na nagulat ang tatlong bata. Tumingin siya sa tatlong magkakapatid at dahan-dahan lumamyos ang kanyang mukha. Gusto ko lang malaman ng totoo, akin ba sila? Huminga na malalim si Amira. Alam niyang hindi niya na maitatago ang katotohanan. Hindi niya maitatago ang dumadaloy na dugo sa tatlong anak. Ang hugis ng mukha at paraan ng pagtitig ng dalawang lalaki parang mga maliliit na kopya ng binata. Oo, Sandro, mahinang pag-amin niya. Sila ang mga anak mo. Nakaya ko sila pagkaalis ko sa mansyon ninyo. Parang nabawasan ang napakabigat na dinadala niya nang marinig ang pag-amin na yon. Napahawak siya sa kanyang mukha habang napapailing sa labis na galak at sakit. May 3 siyang anak at sa loob ng maraming taon, nag-isa si Amira sa napakalaki sa kanila nang walang tulong mula sa kanya. Inay, sino po siya? Tanong ng batang si Samuel habang nakatingin kay Sandro. Si Samuel ang pinakamatalino at pinakamasuri sa tatlo. Hindi agad nakasagot si Amira. Paano ba niya ipapaliwanag sa mga bata na ang lalaking nakatayo sa harap nila ay ang amang kailanman hindi nila nakasama? Lumapit si Sandro at dahan-dahan lumuhod muli upang maging kapantay ang taas ng tatlong bata. Ako ang daddy ninyo, mga anak. Nagkatinginan ang tatlong bata. Si Maya ay mas lalo nagtago sa likod ni Amira samantalang si Ethan naman tinignan ng sapatos at damit ng lalaki bago tumingin sa mukha nito. Wala po kaming daddy. Ang sabi ni inay nagtatrabaho lang ang daddy namin sa malayo. Seryosong sagot ni Ethan. Napatingin siya kay Amira. Nakita niya ang labis na kahihiyan at sakit sa mga mata ng dalaga. Nauunawaan niya ang lahat. Di ginawa ni Amira na masamang kwento ang pagkatao niya sa harap ng mga bata. Nandito na ako ngayon, Ethan, Samuel, Maya. Aniya sa tatlo habang pilit inaabot ang kanyang kamay upang hawakan ang maliliit na kamay ng mga bata. Hindi na ako aalis. Hindi ko kayo iiwan ulit. Sandro, pakiusap, sambit ni Amira. Habang mabilis dinigpit ang ilang gamit sa lamesa. Huwag mong lituhin ang mga bata. Maayos ang buhay namin dito. Masaya kami sa simpleng pamumuhay niya. Kaya kung maaari, bumalik ka na sa Maynila at sa negosyo mo. Sa tingin mo ba, magagawa ko pang bumalik doon nang wala kayo? Formal ang tanong niya habang tumatayo. Amira, hindi ako nagpunta rito para lang tingnan kayo at umalis ulit. Pananagutan ko kayo. Kayo ang pamilya ko.
Hindi mo kami pamilya, giit ni Amira. Nakalimutan mo na ba kung sinong nanay mo? Si Doña Victoria. Sa tingin mo ba tatanggapin niya ang katotohanan to? Ayokong maranasan ng mga anak ko ang uri ng pang-aalipusta na pwede niyang gawin sa amin. Napatigil siya sa narinig at dito niya formal na napatunayan na ang mga ginawa ng kanyang ina noon ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng labis na takot at hiya si Amira. Lumapit siya sa dalaga at walang alinlangan niyang hinawakan ang magkabilang balikat nito. Makinig ka sa akin, Amira. Hindi na akong Sandrong kilala mo noon na walang magawa. Bumukod na ako sa mommy ko nang malaman ko ang ginawa niya sa'yo. Wala na siyang hawak sa buhay ko. Wala na siyang kakayahang saktan ka o ang mga anak natin. Ako ang magtatanggol sa inyo? Napatitig si Amira sa mata ng binata. May kakaibang katatagan at paninindigan sa mga salita ni Sandro na hindi pa niya nakikita nung nagtatrabaho pa siya sa mansyon. Ngunit ang sugat ng nakaraan at ang takot para sa seguridad ng kanyang mga anak ay napakalalim pa rin upang madaling mawala. Napabitaw siya sa mga hawak na paninda nang marinig ang sinabi ni Sandro. Bumukod ka? Nauutal na tanong niya habang nakatitig sa seryosong mukha ng binata. Oo, Amira. Nung nalaman ko ang ginawa ni Mommy sa gabing yon, di ko na kayang manatili pa sa mansyong yon. Binigay ko kay Mommy ang dapat sa kanya. Nanginginig ang labi ni Amira. Ayaw niyang magpadala sa emosyon. Kahit na, Sandro, iba ang mundo mo sa mundo namin. Nakikita mo ba tong palengke? Nakikita mo ba kung paano kami namumuhay? Hindi kami nababagay sa'yo. Sanay ang mga anak ko sa simpleng buhay. Huwag mo na kaming guluhin. Kinuha niya ang kanyang mga natitirang kakanin at mabilis sinilid sa malaking tray. Hinawakan niya sa dalawang kamay sina Samuel at Ethan habang si Maya kinuha niya upang kargahin. Umuwi na tayo, mga anak. Amira, mag-usap tayo ng maayos. Tawag ni Sandro habang sumusunod sa kanila sa paglakad palabas ng palengke. Di siya lumingon dito. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang sa kabila ng mabigat na karga niya. Naglakad siya patungo sa sakay ng tricycle. Nang makasakay sila, agad ding sumakay si Sandro sa sarili nitong kotse at sinundan sila papasok ng isang mas makipot na bahagi ng barangay. Huminto ang tricycle sa harap ng isang maliit ngunit malinis na bahay kubo na napapaributan ng bakod na kawayan at maraming tanim na gulay. Pagkababa ni Amira at ng mga bata, agad siyang pumasok sa loob ng bakod. Maya-maya, lumabas mula sa pinto ng kubo ang kanyang ina. Amira, anak, bakit maaga kayo nakauwi? Tanong nito bago napatingin sa lalaking nakatayo sa labas ng bakod. Napatigal ang matanda nang makita si Sandro. Kahit kailan ay hindi pa nakikita ni Aling Rosa ang ama ng kanyang mga apo. Ngunit sa unang tingin pa lang nito sa matangkad at magandang lalaki at sa pagkakahawig nito sa tatlong bata, agad na narealize ng matanda kung sinong bisita. Nay, pumasok na po tayo sa loob. Pakiusap ni Amira na halatang nag-aalala, ngunit hindi gumalaw si Aling Rosa. Tiningnan niya si Sandro ng diretso. Ikaw ba ang ama ng mga apo ko? Huminga ng malalim ang binata at dahan-dahang binuksan ang mababang pintuan ng kawayan. Magandang tanghali po, Aling Rosa. Ako po si Sandro Suarez. Ako po ang ama ng mga apo ninyo. Sandro Suarez. Mahinang ulit ni Aling Rosa sa pangalan ng binata. Binaba niyang hawak na walis tingting sa tabi ng hagdan. Nabalitaan ko ang tungkol sa pamilya ninyo mula kay Amira nung umuwi siya rito ng umiiyak. Nay, pumasok na po kayo sa loob. Ako na pong kakausap sa kanya. Nagmamadaling singit ni Amira habang pilit pinapapasok ang mga bata patungo sa pinto ng kubo. Mga anak, pumasok muna kayo sa kwarto at magpalit ng damit. Nang makapasok ang mga bata, naiwan silang tatlo sa malawak na bakuran. Maupo ka, Sandro. Alok ni Aling Rosa habang tinuturo ang mahabang bangkong kawayan sa ilalim ng puno. Maraming salamat po, sagot nito bago maingat na umupo. Nakatayo lang si Amira sa tabi ng kanyang ina habang nakakrus sa mga braso. Sandro, sinabi ko na si Palengke, maayos ang buhay namin dito, wala kang kailangan panagutan dahil matagal ko nang tinaguyod ang mga anak ko ng mag-isa. Amira, hindi ako nagpunta rito para agawin sa iyo mga bata. Mahinahong parimula nito. Pumunta ako rito dahil mahal kita at dahil mga anak ko rin sila. Sa loob ng 5 taon, walang gabing hindi ko inisip kung nasaan ka, kung ligtas ka ba o kung anong nangyari sa iyo pagkaalis mo sa mansyon. Madaling sabihin yan, Sandro, pero hindi mo naranasang lumayo ng may bitbit na hiya. Di mo naranasang umiyak gabi-gabi habang iniisip kung paano ko bubuhayin ang 3 sanggol sa tiyan ko nang walang kasiguruhan ng bukas.
Pumatak na naman ang mga luha niya. Tumayo ang binata at dahan-dahan lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. Patawarin mo ko, Amira. Patawarin mo ko sa kasalanan ng pamilya ko pero pakiusap, bigyan mo ko ng pagkakataong bumawi. Huwag mo kong ilalayo sa mga anak natin. Napanood ni Aling Rosa ang dalawa. Lumapit ang matanda, hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Amira, anak, nakita ko ang katapatan sa mga mata ng batang ito. Matagal mong pinasan lahat ng mag-isa. Hindi ibig sabihin na kapag pinapasok mo siya sa buhay ninyo, natalo ka na. Bago pa siya makapagsalita, lumabas mula sa kubo sina Samuel, Ethan at Maya. Dahan-dahang lumapit ang tatlong bata sa ilalim ng puno. Huminto si Samuel sa tapat nito at tumingin ng diretso sa mukha ng lalaki. Kayo po ba talaga ang daddy namin? Oo, Samuel. Ako ang daddy ninyo. At patawad dahil ngayon lang ako nakarating. Nanginig ang mga kamay niya habang inaabot ito patungo sa mukha ng batang si Samuel. Bakit po ngayon lang kayo dumating? Tanong naman ni Eman habang nakahawak sa nilayan ng duster ni Amira. Ang sabi ni inay, nagtatrabaho daw po kayo sa malayo. Tumingin siya kay Amira na patuloy pinupunasan ang sariling mga luha. Nakita niya kung paanong iniingatan ng dalaga ang kanyang pangalan sa puso ng mga bata kahit napakalaki ng nagawa niyang sakit sa buhay nito. Patawarin ninyo ako mga anak. Naghahanap si daddy sa inyo na napakatagal na panahon. Hindi ko alam kung nasan kayo ng inay ninyo pero nahanap ko na kayo ngayon at hindi na ako aalis. Dahan-dahan lumapit si Maya, ang pinakamaliit sa tatlo, at tiningnan siya ng mariin. Gusto mo ba ng yakap mula kay daddy? Nag-aalinlangan pa si Maya. Lumingon muna sa kanyang ina na parabang nagpapaalam. Dahan-dahan lang tong tumango habang nakalabi. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na babae. Sinunod rin niya ang dalawang batang lalaki na agad ding pumatong sa kanyang mga braso. Nang tumayo siya mula sa pagkakalahod, tumingin siya ng diretso sa dalaga. Amira, hindi ko kayo pipiliting lumipat kaagad sa akin o sumama sa akin pabalik sa Maynila. Naiintindihan ko marami tayong kailangan ayusin at marami pa tayong kailangan pag-usapan. Pero pakiusap, hayaan mo kong manatili dito sa bayan ninyo. Gusto kong makasama kayo araw-araw. Wala kang matutuloyan dito na katulad ng bahay mo, paalala ni Amira. Simple lang ang bayan na to, walang magagandang silid o kagamitan. Hindi ko kailangan ng magandang silid, Amira. Mabilis sa sagot nito. May maliit na bahay ang kumpanya ko rito para sa mga engineer sa aming mga kalsadang ginagawa sa kabilang bayan. Doon ako mamamalagi. Ang mahalaga lang sa akin ay makalapit sa inyo at may pakita ko sa iyo na seryoso ko. Napatingin si Aling Rosa sa dalawa at umubo ng bahagya. Sige na, pumasok muna tayo sa loob at magtanghalian. Siguradong gutom ang mga bata at marami pa kayong kailangan na pagkwentuhan. Tahimik ngang sumunod sina Sandro at Amira sa loob ng simpleng bahay kubo. Habang iniaayos niya ang mesa para sa kainan, di naiwasan ng kanyang mga mata na mapasulap kay Sandro na abala na ngayon sa pakikipaglaro sa tatlong bata na sala. Ang simpleng salo-salo sa loob ng bahay kubo ay naging puno ng hindi karaniwang katahimikan at kakaibang pakiramdam. Nakaupo si Sandro sa mahabang bangkong kawayan sa tabi ni na Samuel at Ethan habang si Maya naman ay masayang nakaupo sa tabi ng kanyang Lola Rosa. Sa tapat niya ay si Amira, tahimik na nag-aay ng simpleng ulam na ginisang munggo at pritong isda. Tiningnan ni Sandro ang pagkain sa kanyang plato. Sa kabila ng pagiging sanay sa mga mamahaling kainan sa lungsod, walang alindangan niyang kinuhang kutsara at nagsimulang kumain. Sandro, sigurado ka bang kumakain ka niyan? Mahinahong tanong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ng binata. Baka hindi ka sanay sa mga simpleng ulam sa probinsya. Ngumiti si Sandro at umiling. Napakasarap po, Aling Rosa. Matagal na rin po mula nang makakain ako ng ganitong lutong bahay. Masarap po talaga. Tumingin si Samuel kay Sandro habang hawak ang kanyang maliit na kutsara. Daddy, totoong may malaking kotse ka po sa labas? Napatigil siya sa pagkain at bumaling ang buong atensyon sa anak. Ang tawag na daddy mula sa kanyang anak ay parang musika sa kanyang mga tenga. Oo, Samuel. Gusto mo bang sumakay doon mamaya kasama sina Ethan at Maya? Opo, gusto po namin. Masayang sagot ni Ethan habang pumapalakpak ang maliit nitong kamay. Sandro, wag mo silang sasanayan sa mga ganyang bagay, paalala ni Amira habang nakatitig sa mga anak.
Sanay ang mga bata dito sa simpleng lakad at paglalaro sa bakuran. Naiintindihan ko, Amira. Gusto ko lang maranasan nila ang mga bagay na dapat ay naisip ko bago na ibigay sa kanila nung mga panahon na wala ako. Hindi ko gusto na palitan ang simpleng buhay ninyo. Gusto ko lang maging bahagi nito. Pagkatapos kumain, pumasok ang mga bata sa kwarto kasama si Aling Rosa para magpahinga. Naiwan silang dalawa sa maliit na balkonahe sa harap ng bahay. Umupo ang binata sa gilid ng hagdanan habang siya naman ay nakatayo sa tabi ng poste. Nakatingin sa malayong bakuran. Amira, basag ng binata sa katahimikan. Alam ko, galit ka pa rin sa akin. Alam ko napakarami kong pagkukulang at kasalanan sa'yo. Hindi ako galit sa'yo, Sandro. Natakot lang ako. Natakot ako para sa mga anak ko. Nung umalis ako sa mansyon nyo noon, pakiramdam ko wala akong halaga. Pakiramdam lang ko, tinapon ako pagkatapos akong gamitin at higit sa lahat, alam kong hindi ako tatanggapin ng pamilya mo. Bumuntong hininga si Sandro at tumayo mula sa hagdanan. Lumapit to sa pwesto niya. Maling-mali ang iniisip mo, Amira. Hindi kita ginamit. Nung mga panahong nandun ka sa mansyon, hindi lang ako basta nagpakasaya. Nagustuhan kita dahil sa kabaitan mo, sa pagsusumikap mo, at sa pagiging totoo mo. Ang nangyari sa atin ng gabing yon, alam ko, may halong masamang planong mommy ko pero ang damdamin ko para sa'yo ay totoo. Nung malaman ko ang ginawa ni mommy, sinauli ko sa kanya lahat ng ari-arian na gusto niyang hawakan. Kumuha ko ng sarili kong puhunan at nagtayo ng sarili kong kumpanya na hiwalay sa kanya. Hindi ako naghanap ng ibang babae. Walang ibang babaeng pumasok sa buhay ko dahil ang tanging pangarap ko lamang ay ang mahanap ka at humingi ng patawad. Naramdaman niya ang muling pag-iinit ng kanyang mga mata. Ang pader ng galit at takot na tinayo niya sa kanyang puso ay patuloy na gumuguho sa bawat salitang binitawan ng binata. Anong gagawin natin ngayon, Sandro? Hindi natin po pwedeng biglang baguhin ang buhay ng mga bata. Mag-uumpisa tayo rito. Ngumiti si Sandro. Manatili ka rito sa bayan ninyo. Araw-araw kitang bibisitahin. Tutulungan kita sa pagpapatakbo ng buhay niyo rito. Ipapadamo ko sa inyo masang bata na may ama sila. At ipapadama ko sa iyo na may lalaking nakahandang magtanggol at magmahal sa iyo nang walang kapalit. Sige, payag niya habang pilit na humihingi ng munting ngiti sa kanyang mga labi. Subukan natin pero sa isang kondisyon. Huwag mong gagamitin ang pera o kapangyarihan mo para pilitin kami sa mga bagay na hindi pa namin handang gawin. Pangako, Amira? Mabilis at masayang sagot ni Sandro. Gagawin kong lahat ayon sa kagustuhan mo at kung saan ka komportable. Naging mabilis ang pag-ikot ng buhay sa simpleng bayan ng San Isidro mula nang magdesisyon si Sandro na manatili doon. Tulad ng kanyang ipinangako, lumipat siya sa isang maliit at simpleng bunkhouse ng kumpanya na nakatayo sa kabilang barangay kung saan ginagawa ang proyekto ng kalsada. Walang mamahaling muebles o mga utusan. Isang simpleng kama, mesa at cabinet lamang ang naroon. Bawat umaga, bago pa man sumikat ang araw, naroon na ang binata sa bakuran ng bahay kubo ni na Amira. Siya mismo ang tumutulong kay Aling Rosa sa pagbubuhat ng mabibigat na balde ng tubig mula sa poso at siya rin ang nagdidilig ng mga panindang gulay sa bakuran. Isang maagang umaga, habang nag-aayos si Amira ng mga lalagyan ng kakanin sa jeep para sa palengke, naramdaman niya ang paglapit ni Sandro mula sa kanyang likuran. Ako nang magbubuhat niyan, mahinang alok nito habang kinukuha ang dalawang mabigat na lalagyan ng kakanin mula sa mga kamay niya. Sandro, di mo naman kailangan gawin lahat ng to, aniya rito habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pwedeng-pwede kang magpahinga sa bunkhouse mo o kaya asikasuhin ang proyekto mo sa kabilang bayan. Ngumiti ang binata, maingat na nilalapag ang mga lalagyan sa likod ng jeep. Mas gusto kong narito ko, Amira. Ang trabaho sa proyekto kayang asikasuhin ng mga engineer ko doon. Pero ang oras ko para sa inyo ng mga bata, hindi ko po pwedeng ipagpaliban pa. Habang nag-uusap ang dalawa, mabilis tumakbo palabas ng bahay ang tatlong bata. Diretso silang lumapit sa kinaroroonan ng kanilang ama. Daddy, tutulong po kami sa palengke. Sigaw ni Ethan, nakaturo pa sa kanyang maliit na backpack. Yumuko siya at isa-isang kinalong ang mga anak. Mabuti pa nga, para may mga gwardya sa inay niyo sa palengke. Pero siguraduhin ninyong hindi kayo hihiwalay sa amin, ha?
Opo, Daddy, sabay-sabay na sagot ng tatlo. Pagdating sa palengke, naging iba ang kapaligiran kumpara sa mga nakarang araw. Kung noon naging maingat at natatakot si Amira sa mga sasabihin ng ibang tao, ngayon naman nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kapanatagan dahil sa presensya ni Sandro sa kanyang tabi. Ang binata mismo ang nag-ayos ng mga bangko para sa mga mamimili. Kapag may bumibili ng kakanin o gulay, siyang nagpapaabot ng plastik o tumutulong sa pagsukli sa mga tao. Almira, napakagwapong lalaki naman yan. Boyfriend mo ba? Tanong ng isang matandang suki niya habang tumitingin kay Sandro na abala sa pag-aayos ng mga paninda. Bagyang namula ang pisngi niya sa tanong ng suki. Tumingin siya kay Sandro ng mga sandaling iyon, nakatingin din sa kanya at may nakatiping ngiti. Ama po siya ng mga anak ko. Nagulat ang matinding suki, ngunit mabilis ding ngumiti. Naku, napakapalad mo pala, kitang-kita sa mga mata ng lalaking yan na mahal na kayo ng mga bata. Pagkatapos ng maagap na pagtitinda sa palengke, nagpa siya ang mga anak na maglakad patungo sa maliit na parke ng bayan, malapit sa simbahan. Dito may malawak na damuhan at ilang simpleng duyan para sa mga bata. Habang nagtatakbo at naglalaro sina Samuel, Ethan at Maya sa damuhan, nakaupo sina Sandro at si Amira sa isang mahabang upuan. Pinagmamasdan ng binata ang mga anak na masayang naghahabulan sa malayo. Alam mo, Amira, akala ko kumpletong buhay ko dahil matagumpay ang kumpanya ko at marami na akong pera. Pero nung nakasama ko kayo rito sa loob ng ilang araw, na-realize ko na wala palang kwentang lahat ng yon kung wala ka at ang mga bata sa tabi ko. Nilipat ni Sandro ang kanyang tingin sa mukha ng dalaga. Naisip ko na noon na baka hindi mo na ako mapatawad kailanman, na baka pagdating ng panahon makahanap ka ng ibang lalaking magmamahal sa'yo at sa mga bata. Hindi ako naghanap ng iba, Sandro. Sa loob ng ilang taon, ang tayong nasa isip ko lang, pakainin ng maayos sa mga anak natin at sa totoo lang, kahit galit at natatakot ako noon, walang ibang lalaking pumasok sa puso ko bukod sa'yo. Napatigal si Sandro sa narinig ang mga salitang yon mula sa dalaga, parang malamig na tubig na sumariwa sa kanyang nagpapakapagod na puso. Sa kabilang banda, nakalapat pa rin ang mga labi ni Sandro sa likod ng kamay niya habang nakatitig sila sa mga anak na nagtatatakbo sa damuhan ng parke. Naramdaman niyang pwede siyang magtiwalang muli nang walang halong lungkot. Ngunit ang tahimik na sandaling yon ay biglang naantala nang magring ng malakas ang telepono sa bulsa ni Sandro. Bahagyang kumunot ang noo nito nang makita kung sinong tumatawag. Sino yan? Si Mommy. Huwag kang mag-alala, akong kakausap. Sinagot niya ang tawag habang nakatayo sa tabi ng bangko. Hello, Mommy. Sandro, nasan ka ba? Galit at aboryadong boses si Doña Victoria mula sa kabilang linya. May mahalagang meeting tayo sa board ng kumpanya ngayong hapon. Ngunit sinabi ng sekretarya mong pumunta ka raw sa Isabela at di ka man lang nag-iwan ng kasiguruhan kung kailan ka babalik. Nasa Isabela ako dahil may mas mahalaga akong inaasikaso rito, Mommy. Matatag na sagot niya. At tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi mo nahawak ang oras at buhay ko. Ano bang inaasikaso mo dyan na mas mahalaga pa sa negosyo natin? Sigaw ng matanda sa kabilang linya. Huwag mong sabihin nandun ka pa rin dahil sa walang kwentang paghahanap sa kasambahay na yon. Huwag mong matatawag na walang kwenta si Amira, Mommy. Putol niya rito. Tumingin siya kay Amira at sa tatlong bata na napatigil sa paglalaro at nakatingin na ngayon sa kanya. Nahanap ko na si Amira, Mommy. At hindi lang siyang nahanap ko, may 3 kaming anak, 2 lalaki at 1 babae. 5 taon silang tinaguyod ni Amira ng mag-isa habang ako'y nagdurusa sa kasalanang ginawa mo sa amin. Parang nawala ng boses si Doña Victoria dahil sa matinding gulat sa narinig. Ano? Mga anak ninyo? Sigurado ka ba dyan? Baka niloloko ka lang ng babaeng yan para makuha ang pera natin. Subukan mo pang magsalita ng masama laban sa pamilya ko, Mommy, at hindi mo na ako makikita kailanman. Banta niya rito. Kung ayaw mong tanggapin ang katotohanan to, manatili ka sa mansyon mo ng nag-iisa. Bago pa makapagsalita ang kanyang ina, mabilis niyang inoff ang tawag at nilagay ang telepono pabalik sa kanyang bulsa. Lumapit siyang muli sa dalaga. Pasensya ka na, Amira. Ayokong marinig mo ang usapang yon pero gusto kong malaman mo na di ko na kailanman hayaang saktan ka pa ng kahit sino, kahit lang sarili ko pang ina. Napatitig si Amira sa mukha ng binata.
Ang takot na dating sumasakop sa kanyang puso sa tuwing naririnig ang pangalan ni Doña Victoria ay dahan-dahang napalitan ng katatagan dahil sa proteksyong pinapakita nito. Sandro, hindi ako natatakot sa ginawa mo. Natutuwa ako dahil pinagtanggol mo kami, pero paano kung pumunta siya rito? Nakatitig to sa kanya at dahan-dahang umiti. Kung pumunta man si Mommy dito, haharapin natin siya ng magkakasama. Hindi na kitang iiwan mag-isa, pamilya na tayo. At di nga nagkamali ang hinala ni Amira. Kasunod pa lang na naging pag-uusap sa telepono, isang mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bakuran nila. Bumaba mula rito si Doña Victoria. Nakatayo ang matanda habang nakatingin sa simpleng bakod na kawayan at sa maliit na bahay nila. Nakasuot to ng mamahaling damit at alahas, ngunit ang mukha nito'y puno ng galit at pagmamataas habang inililibot ang tingin sa paligid. Agad niyang nilagay ang 3 bata sa kanyang likuran. Lumakad din si Sandro sa harap nila. Mommy, malamig na bungad nito nang may nakatapat ang matanda. Di ko inaasahang susundan mo ko rito. Tumingin si Doña Victoria sa anak pagkatapos nilipat ang tingin kay Amira at sa 3 batang nagtatago sa likod nito. Sandro, nababaliw ka na ba? Iniwan mo ang kumpanya mo at negosyo natin sa Maynila para tumira sa gantong uri ng lugar kasama ng babaeng to? Doña Victoria, formal na singit ni Amira, habang dahan-dahang humahakbang. Respetuhin niyo naman po ang pamamahay namin. Wala kaming hinihingi sa inyo at kailanman hindi kami naging pabigat sa buhay ng anak ninyo. Manahimik ka, sigaw ng matanda habang dinuduro siya. Alam ko ang mga kapareho mo. Ginawa mong lahat ng to para lang matali ang anak ko sa'yo at makakuha ng pera sa pamilya Suarez. Sobra na yan, Mommy. Galit na sigaw ni Sandro na nagpatahimik sa buong bakuran. Wala kang karapatan na sabihan si Amira ng ganyan. Kung may dapat man mahiya dito, ikaw yon. Ikaw ang gumawa ng masamang paraan para sirain ang buhay naming dalawa. Napangiti si Doña Victoria. Halata nang nagulat sa katotohanan na alam na ni Sandro lahat ng kanyang ginawa noon. Si Amira ang nagpalaki sa mga anak ko nang walang tulong mula sa akin o sa'yo. Sila ang mga apo mo, Mommy. Pero kung dumating ka rito para lang mang-alipusta at manira ng pamilya, mas mabuting bumalik ka na sa Maynila at wag nang magpapakita sa amin kailanman. Tumingin muli si Doña Victoria sa 3 bata. Si Maya na dahan-dahang lumabas mula sa likod ng ina at tumingin sa matanda ang mabilis na tumalikod. May inosenteng mga mata. Lola, kayo po ba ang lola namin? Parang tinusok ng patalim ang dibdib ni Doña Victoria sa inosenteng tanong ng bata. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay mabilis tumalikod si Sandro at inakbayan ang mag-iina patungo sa hagdanan ng kubo. Umalis ka na, Mommy. Ito ang pamilya ko at dito ko mananatili. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng bakuran habang pinagmamasdan ang pinto ng bahay kubo na dahan-dahang sinarado ni Sandro. Ang dating makapangyarihan at matayog na matanda tila natulala habang nanginginig ang mga kamay. Naramdaman ng matinding kawalan at ang totoong halaga ng kanyang mga maling desisyon. Naiintindihan niya sa kabila ng lahat ng kanyang yaman ay mag-isa lamang siya. Maging ang inosenteng tawag sa kanya ng maliit na si Maya na lola ay patuloy na nag-iiwan ng malalim na gulo sa kanyang konsensya. Dahan-dahan tumalikod si Doña Victoria. Sa mabibigat na hakbang, bumalik siya sa kanyang sasakyan at nag-utos sa kanyang driver na umalis na. Sa loob ng bahay kubo, nagahari ang tahimik ngunit pamilyar na init. Nakaupo si Sandro sa maliit na upuan habang kandong si Naitan at Maya habang si Samuel naman nakatayo sa kanyang tabi. Si Aling Rosa naghahanda ng mainit na tsaa sa kusina habang si Amira nakatayo malapit sa pinto at pinagmamasdan siya. Nakaalis ng mommy mo. May nahong bulong niya habang lumalapit sa pwesto ng binata. Inangat ni Sandro ang mukha sa kanya. Ito ang totoong pamilya ko at walang anumang bagay o sino man na makapagpapalayo sa akin sa inyo. Yumuko si Sandro upang tingnan ang 3 bata. Mga anak, gusto niyo bang pumunta sa bayan at bumili ng masasarap na pagkain at mga bagong laruan para sa inyo at para kay Lola Rosa? Opo, Daddy. Masayang hiyaw ng 3 magkakapatid habang sabay-sabay tumatalon sa tuwa. Tumingin siya sa dalaga at dahan-dahang tumayo. May gusto rin akong sabihin sa iyo, Amira.
Hindi na ako babalik sa Maynila upang doon manirahan ng matagal. Nagpasya ako ilipat ang pangunahing opisina ng sarili kong kumpanya dito sa Isabela. Bumili ako ng simpleng lupa sa kabilang nayon. Isang lupang may malawak na bakuran kung saan makakapaglaro ang mga bata at makakapagtanim ka ng paborito mong halaman. Sandro, salamat sa paglaban sa akin at sa mga anak natin. Salamat sa hindi pagsuko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Amira. Sagot nito habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Salamat sa pag-iingat sa mga anak natin, sa pagbibigay sa akin ng buhay na ito. Sa kabilang banda, napakatahimik ng hapon sa bakuran ng bagong bahay ni Sandro at Amira sa Isabela. Ang malawak na damuhan sa ilalim ng malaking puno ng akasya, puno ng simpleng dekorasyon para sa ikalimang kaarawan ni Samuel, Ethan at Maya. Walang grandiosong mga bisita, naroon lamang si Aling Rosa, si Manang Fe at ilang mababait na kapitbahay sa bayan. Masayang naghahabulan ang tatlong bata sa damuhan habang si Sandro na may tumutulong sa pagbubuhat ng mga mesa at upuan. Si Amira abala sa pag-aayos ng mga plato nang bigla isang pamilya na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate na kawayan. Napatigil si Sandro sa pagbubuhat ng upuan, maging siya ay napahawak sa laylayan ng kanyang apron. Lumabas mula sa sasakyan si Doña Victoria, subalit malayong itsura nito sa matandang mayabang na pumunta rito noong nakaraang buwan. Nakasuot to ng simpleng damit, walang masyadong alahas. May hawak din tong tatlong malalaking kahon ng mga laruan at simpleng bouquet ng mga sariwang bulaklak. Dahan-dahan, pumasok si Doña Victoria sa bakod na kawayan. Tumigil siya ng hakbang ang layo kina Sandro at Amira. "Mommy, bakit ka nandito?" Formal na tanong ng anak. Huminga na malalim si Doña Victoria, nilagay ang bouquet ng bulaklak at mga kahon ng laruan sa ibabaw ng kalapit na mesa. "Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Amira, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng masasamang ginawa ko sa iyo noon." Napatigil si Amira. Kitang-kita niya ang tunay na luha sa mata ng matanda na dating di marunong yumuko kanino man. "Sa loob ng isang buwan mula nang pumunta ako rito, hindi ako nakatulog ng maayos. Narealize kong napakalaki na naging kasalanan ko sa inyong dalawa ni Sandro. Sa kagustuhan kong protektahan ang pangalan ng pamilya natin, halos sirain ko na ang buhay ng sarili kong anak at ng aking mga apo." Bumaling ang tingin ni Donya sa tatlong bata na napatigil sa paglalaro at nakatingin sa kanya mula sa damuhan. "Tanggap na kita, Amira," pahayag nito habang nakahawak sa kamay ng dalaga. "Ikaw ang totoong karapat-dapat para sa anak ko. Ikaw ang nagpalaki sa mga apo ko ng may magandang asal at pagmamahal. Kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo. Gusto kong maging totoong lola sa mga bata." Dahan-dahan, ngumiti si Amira sa matanda. "Pinapatawad ko na po kayo, Doña Victoria. Ang mahalaga po ngayon ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan ng mga bata." Si Maya ang unang humawak sa laylayan ng damit ng matanda. "Lola, umiiyak ka po ba?" Inosenteng tanong ni Maya. Umupo si Doña Victoria sa harap ng tatlong apo at buong pagmamahal na niyakap ang mga ito. "Hindi, mga apo. Masaya lang ang lola dahil nakasama ko na kayo." Maya-maya pa, tumingin si Sandro kay Amira at inakbayan ng dalaga habang pinagmamasdan ng kanyang ina na masayang nakikipaglaro sa tatlong bata. Sa wakas, ang pamilyang minsang nasira ng galit, hiya at pagmamataas ay tuluyan ng nabuo at nagkaroon ng tunay na kapayapaan at walang katapusang pagmamahal. Aral ng kwento: ang tunay na karangyaan at halaga ng isang tao kailanman hindi nasusukat sa dami ng pera, ganda ng mansyon o taas ng posisyon sa lipunan, kundi sa katatagan ng kanyang dangal at katapatan sa pagmamahal at kakayahan na magpatawad. Dahil ang pamilyang nabuo sa gitna ng pagpapakumbaba at sakripisyo ay mas matatag pa kaysa anumang kayamanan na kayang ibigay ng mundo.